Okay, so welcome sa next video natin, no? Regarding pa rin sa design project natin, no, ng isang three-story reinforced concrete structure. And part pa rin to ng beam design, no? So last video, diniscuss natin kung paano i-extract yung design forces, PU, MU, and positive, negative MU from ETABS, no? Para makuha mo yung mga tinatawag na design forces, no, para gamitin mo sa design. Okay, so sila yung magde-determine ano yung final size mo and yung number of longitudinal bars. So kinumpleto ko na, no, ang ginawa ko, no, in-extract ko na kasi dun sa last video, I think hanggang fourth floor lang yung pinakita ko, no? But you get the idea, no, magiging repetitive kasi yung ano, yung process, no, ulit-ulitin mo lang naman. Okay, so tinuloy ko na siya hanggang ground floor. And ito yung mga nakuha ko, tapos ginamit ko na rin siya dito sa Flexure Design Spreadsheet, okay, para makuha ko yung number of bars, capacity, and DCR. So, ayan, kompleto na talaga siya. Okay? So, supposedly, mag-shear na tayo, pero bago tayo mag-proceed sa shear design, no, I'd like to emphasize muna yung number of bars natin in relation dun sa clear spacing. Okay? So, sa code, no, pag nagdi-detail tayo ng beam, meron tayong sinusunod na clear spacing ng reinforcement. So, what do you mean by that, no? Yung distance po between the bars, no? Ito yung mga bakal natin, no? Hindi po pwedeng sobrang liit nito, no? Tawagin nating CS ito or clear spacing. Merong provided formula si code dyan or mayroong provided minimum si code dito, no? For the purpose ng flow of concrete. Kasi pag binuhusan yan, imagine yung bakal mo dikit-dikit. Diba? Kung dikit-dikit sila tapos bubuhusan ng concrete, hindi magfo-flow yung mga coarse aggregate in between the bars. So, that's why nagsiset si code ng limit. So, ano yung limit, no? Tignan natin yung sinasabi ng code. So, nilagay ko siya dito sa ano, sa PowerPoint, no? Ito. So, when you read, no, minimum spacing of reinforcement for parallel non-pre-stress reinforcement in a horizontal layer, no? So, beams 'yon. Clear spacing shall be at least the greatest of 25 mm, diameter ng bar and 4/3 ng diameter ng aggregate. So, ibig sabihin, itong clear spacing mo na to, no, CS, dapat siya ay yung maximum ng ano, no? Maximum between 25 mm. Okay, diameter ng bar, kung ano man yung diameter ng bar na gamit mo at 4/3 ng diameter ng coarse aggregate na usually 0.75 inches. Usually maliit din tong value na to kaya sometimes dinidisregard na lang siya. Pili ka na lang dito between 25 and dB kasi yun yung most likely mag-govern. Okay, so yun na lang din gawin natin, no? Para hindi na tayo mag-determine ng diameter pa ng aggregates natin. So ano na lang, it's between 25 and dB. Kung sino mas malaki yun yung CS. So kung titignan mo yung design spreadsheet natin, no, itong beam schedule natin, kasi hindi ko muna kinonsider yung number of bars, no? So kung ano lang lumabas sa spreadsheet ko, no, 25, tas kung 8 ito, kunin na natin. Yun na yung nilagay ko dito. So mapapaisip ka, no, dito sa 8 pieces, kasya kaya yon sa single layer sa 425? No? Kasi 425 yung width ko. Ibig sabihin, ito yon, di ba? 425 tapos wala yung bakal mo. Ngayon, may spacing do dito. Ang tanong, above ba yan sa minimum ng code or nagsasatisfy ba yan ng code limits? Okay, yun yung check natin ngayon, no? So, kasi ang dami nung walo, no? Baka hindi na magkasya or kung magkasya man, baka masyadong maliit yung spacing. Okay? So, paano natin gagawin yun, no? So, let's set an example for this, no? Itong G3 natin sa fourth floor. Although meron pa ditong mga 8 pieces, no? So kapag chinek ko yan mamaya, no, kapag hindi sila pumasok or below minimum sila, I'll revise the design. Okay? I will revise the design. So for instance, dito muna tingin natin, no, sa fourth floor at G3, no? 8 pieces, no? Yan yung pinakamarami, tas 425 yung width. So may ginawa akong figure dito. Ayan, no? Kunyari, ito yung ating case beam, no? Ang B natin dun sa example na yon 425. Ang number of bars natin, 8 pieces, tapos ang diameter ng bar, 25. So, ang CS ko, ano dapat? It is the greater between 25 and dB. Eh, ang dB ko, 25 din. So, therefore, CS is 25. Okay? So, dapat ito is 25. So, paano ko makukuha yung CS? Pwede mo nang isipin, no? Madederive mo yung formula kung iisipin mo. Kaya kong masolve yung CS kasi meron akong width, 425. Meron akong concrete cover, kabilaan, no? CC.
which is 40 mm. Meron kang diameter ng stirrups, no? Pwede mong i-assume muna siguro na 10, 12 yan, no? DS is 12, no? CC is 40. Okay? So, ang gawin ko, first thing, i-derive ko yung formula ng CS, no? So, ang gagawin ko muna, computein ko muna yung distance ng center ng leftmost bar papuntang center ng rightmost bar. Okay, center to center muna. So, ito muna. Tong distance na to, tong orange. Ilan yan? So, pwede mo yung isipin na B minus 2cc. Bakit 2cc? Dalawa yung concrete cover mo, left and right. Dalawa rin yung stirrups mo, 2ds. Okay? So, yan na yung mga binawas mo. Tapos, bawas ka pa ng diameter ng bar over 2 sa left and diameter ng bar over 2 sa right. So, basically, dB yung ibinawas mo. Okay? So, ayun na. Nakuha ko na yung length ng orange na to. Itong haba na to. Tama ba? And then ngayon, equal naman yung mga spacing mo S. So, i-divide mo sila sa number of S. Ilang S yung meron? S is the center to center spacing. So, ito po yun. S, S, S. Okay? S. Yan, no? Pag binilang mo yung S mo class, 7 yun. 7 na spacing. Kasi yung number of bars mo, 8. Bali yung S, no? Ang formula niya is number of bar less 1, no? Or minus 1. Okay, so i-divide ko yun sa 7. Kaya yung denominator ko dito is what? N minus 1. Tama ba? Kasi ano spaces yon kumbaga, no? 7 na spaces. Kunyari, tatlo yung bakal mo. Ilang space meron ka? Dalawa, no? S. So, 3 minus 1. Kung apat, tatlo. Kung walo, 7. No? Kaya, lalagyan mo lang ng number of bar minus 1. Okay? Yan, no? Ano na tong na-calculate ko? Yan na po yung value ng S. Di ba? Para makuha yung CS, clear spacing, when you say the word clear, hindi mo sinasama yung dimension ng bar. Di ba? So, kung ang S nakaturo sa gitna ng bakal, ito yung S. Okay? Ito naman yung CS. Hindi kasama yung dimension ng bar. So, pwede mong sabihin na yung CS is equals to S minus dB over 2 minus dB over 2 pa ulit. Or basically, S minus dB. So, eto, since S na tong nasa orange, may minus ko na lang ng dB. Class, ito na yung formula natin ng CS. Okay? So, ayun. Pwede ko nang masubstitute yung mga values na yan. No? So, what I will do, no, balik na lang tayo ng spreadsheet natin ng Excel at gawa natin ng part or tama, ng part doon sa spreadsheet yung centers, yung clear spacing checking. Okay, dito, no? So, flexure design. So, gawa ako dito ng uh, copy natin to. Spacing check na lang siguro. No? Spacing check. At yung inputs, no? Gusto ko makalculate yung CS na to, itong dinerive ko. Okay, so kailangan mo doon ng B. Meron ka ng B. CC na lang yung wala. No? Lagay tayo ng CC, concrete cover. Diameter ng stirrups. No? May diameter ng bar ka na rin. Tapos number of bars. So ito lang yung inputs natin. So let's make this one yellow. So sa case natin, ang CC natin, 40. 40 po lagi, no? Minimum. So 40. Assume 12. And this one is, ano yung number of bars natin? 8, no? 8. Okay. And then, yung B ko dito, update natin to. No? Itong spreadsheet na to. For G3, no? G3. So, 425 by 525 lagay ko. 425, 525. Oops, mali. Mali pinaglagyan ko. Ito pala, 425, 525, no? And then, yung MU niya, gamitin muna natin yung negative, 525.91. Okay? So, yun, no? So, ayan na, no? Updated na siya. So, gawin natin yung formula ng CS. CS. Okay, so equal sign. Apply this formula. Ito. No? So, quantity B, select B, minus 2 times CC, 40, minus 2 times diameter ng stirrups, minus DB. So, click mo to. Okay? Divided by quantity and minus 1, 8 minus 1. Okay? Minus mo pa yung quantity ng DB. Okay? So, lumabas sa akin 17.28 mm. Ano ibig sabihin nun? Kung 17, pasado ba yon yung 17? 17 daw to. 0.29. Dapat, sabi sa code, 25. So, anong gagawin mo? Hindi pwede yung 17 kasi 25 yung minimum.
Okay, so as an engineer, ikaw yung nagko-control nung size ng beam at nung reinforcement. So baka isipin mo, sir, lakihan mo yung size. 425, gawin mong 500 or 450. Baka lumuwag yung spacing, no? Tama naman, di ba? Pag nilakihan mo yung width, luluwag yung spacing. Pero uneconomical yon, no? Valid siya pero uneconomical kasi pwede mo munang kontrolin yung diameter ng bar. Instead na 25 pieces to, 25 yung diameter ko, gawin ko kaya 28 kasi pag 28 ko konti yung number of bars niyan. So let's try 28. Okay, tignan nyo yung nangyari, naging 6 pieces. Okay, so adjust ko to, number of bars ko dito, gawin kong 6. Okay, pag 6 class, tignan nyo yung CS. Ano na siya? 30.6. And 30.6, saan ko yan i-compare? No? CS min, gawa tayo ng ano dito, CS minimum. Sabi, it is the greater. Ano nga yung CS minimum? Greater between, asa na yun? Code ko. Nandito pala, sorry. Ayan. It is the greatest between 25 mm and dB. Dito na lang tayo pumili sa dalawang to. Okay? 25, ang dB ko 28 na. No? So, 28 na pala yung pagko-compare ko. So, it is the maximum between dB, click mo yung dB, and 25. So, ano yung command na to? Pipili yung Excel kung sino mas malaki sa B6 at 25. So, sa case na to, 28. Okay, so pasado ba? Yes, no? Yung 30.6 mas malaki sa 28. So, okay, yung spacing ko. Okay, so do that for all your beams. No? So, I need to adjust yung diameter ng bar ko. Dapat pala dito, 28. Okay? At ito pala, hindi dapat 8, no? 6 pieces. Okay? Tapos bottom bar, since girder to, di-divide ko lang sa to, 3 pieces. Okay? Check natin yung positive moment, 290.13. Okay? 290.13. Okay? Ayun. Baguhin natin yung number of bars niya. Naging 3 pieces na. Sana tayo? 3 pieces na to. And then, minimum to, no? Or I mean, 1/4 to ng 6. Diba? 1/4 ng 6, ilan yun? 1.5, so 2. So, okay ka na dito. Then, possible na nagbago yung capacity natin. So, update natin to. No? Teka, delete natin to. Tsaka itong DCR. Okay, kasi nagbago siya. So, balikan natin yung 525.91 kanina. 525.91. Ang VMN, 528.22. So, ito yon. Tapos, ang DCR, 0.9956. Okay? 0.9956. And then, ano pa? Positive moment naman, 290.13. Okay? So, ano naman tong 290.13. Positive moment, ang VMM, 297.91. And then DCR is 0.9739. Okay, so ayun po, no? Yun yung provision natin. Okay? Okay, so do that spacing check for all your beams, no? I'll leave it up to you na, no? Lalo yung mga andaming number of bars dito, no? Gaya nitong 8, no? So I'll check this off screen na lang, no? Probably magbago to, no? Yung 475, baka hindi kumasya yung 8 na 25. So lalakyan ko yung diameter ng bar para kumonte yung number of bars. Okay? Then same case dito. So I'll update this one, no? Siguro sa off-screen ko na lang siya gagawin para para makasave tayo ng recording time. Okay? So sige, I'll update it first. Okay? So I've done checking all the spacing ng lahat ng groups natin, no? And turns out mukhang lahat almost lahat nagbago, no? Manonotice nyo yung diameter ng bar, no? Kasi hindi ko to chinek sa previous video. Ngayon lang natin siya chinek, no? Ginawa ko ng 28, no? Para lumuwag yung spacing. So almost all naging 28, yung intermediate beam na retain sa 25. Pasok yan sa spacing nung chinek ko dun sa spreadsheet. No? Tapos, may isa dito na 32, no? Kasi ang laki ng moment nito. No? Ito yung may group na may pinakamalaki yung moment. 624, no? Para siyang naging outlier. No? So, I'll double check bakit siya naging ganyan. Anyway, 624.44. In-input ko to. Tapos, dito sa spreadsheet, ginawan ko na ng spacing check, no? Tapos, naglagay lang ako dito ng simple command na kapag yung CS greater than sa minimum, magsasay siya ng okay.
If not, not okay. So, kailangan kong ayusin yung diameter ng bar. So, tignan nyo yung gagawin ko, no? Tapos, yung end pala dito, nilink ko na dito sa end dito sa design part. Kasi yun din yung kukunin mo. Para hindi ka na mag input dito sa end. Okay? Ang mag input na lang talaga, itong dalawa. Tapos, kapag ginawa kong 28 yung diameter ng bar, no? Not okay siya sa spacing, no? Kita niyo to kasi 20.88, 83 yung clear spacing pero yung minimum 28. So I have to increase to 32 para mag-okay siya. 40 na yung CS, greater than 32 na CS minimum. Okay, kaya naging 5 pieces and 2 to, no? 5 pieces, tas 5 divided by 2, 2.5, then round up 3. Then sa positive moment, yung 308.61 na to. Okay? Ito naman yung 3 pieces doon. No? 3 pieces, no? And then capacity is 424. Anyways, ito na yun. Okay? So ayun, no? In-update na natin siya. So okay na tayo sa flexure, no? So ganun, no? Additional checking tong spacing check, no? For ease of construction and as well as code compliance for clear spacing. Okay? So remember to check that, no? So sa inyo, no, kapag nag-below, either lakihan mo yung diameter ng bar, no? Then kung ayaw pa rin, pwede mo nang lakihan yung beam width. Okay? So ayan, no? Include that for your design. So, next naman, no, after natin makumpleto yung mga flexural details, no, for capacities, DCR, no, take note, possible pa pala tong magbago, no, magbabago yan pala, no, kasi yung column, pag change ko yung dimension, pag nag-design ako ng column, since nagbago ka ng size sa model, possible magbago to. Pero maliit na lang naman yung changes niyan and minsan hindi na rin nagbabago yung size, no, yung reinforcement na lang yung kailangan mong i-double check. So, for example, itong 231, baka maging 240 to, no? Yung 161 na to, baka maging 180. Depende kapag in-adjust ko yung model. So, magre-run kasi tayo. Iteration process po ang design, no? So, punta tayo ngayon sa determination ng spacing, no? Dito, or stirrup spacing. So, paano din-determine ang spacing? Nakadepende yon dito sa VU natin or sa design shear force. So, proceed tayo dito sa PowerPoint na to, no? And then balikan natin yung lecture natin sa determination ng stirrup spacing. So kung maalala nyo, dalawang method yung ni-lecture ko sa pag-determine ng stirrup spacing, isang general tsaka isang simplified. So I'll base my spreadsheet on simplified na lang. So paano nga yung simplified? No? So dapat muna sa simplified meron kang VU, 'di ba? Tapos iso-solve mo tong mga boundary values na to, 0.5 PVC, PVC, 3 PVC, and 5 PVC. Tapos, etong VU mo, ipa-plot mo kung saan siya magfo-fall na region. 'Di ba? Tinatawag natin tong zone A. Ito yung zone B natin. And then zone C. So, kunyari, nasa zone C siya, in between PVC and 3 PVC, I'll use these formulas and then I'll choose the smallest. Okay? Yun yung magiging S ko. So let's create a spreadsheet for that, no? So dito sa ano natin sa master file natin na Excel, no? Mag-create tayo ng sheet, no, na tawagin nating shear design of beams. Okay? Then gawin natin yung spreadsheet niya. So ano yung mga parameters na input? Unahin na natin yung VU, no? Tapos BNH, steel cover, um, FC prime, FY, diameter ng bar, diameter ng stirrups, number ng legs, at yung length ng beam. Kailangan natin yung length ng beam. Okay, so ito class yung ating inputs, no? So this is in kilonewton, millimeters, megapascals, no? Millimeters, pieces to. Number of legs po ito, number of legs. Hindi yan number of pieces. Then length of beam in mm natin. Okay? So mag-sample tayo ng isang design, no? Ito na lang muna yung unang beam natin sa G1. Ang VU mo doon 231.78. Okay? 231.78. Ang beam mo, gamitin mo ng final ha, yung nakuha mo sa flexure. 375 by 500. Okay, steel cover, let's say 60. Save natin doon. Then 28 for 20 to. Yung FY pala natin dito, FYT, no? I-assume natin grade 40 kasi usually ang stirrups and ties grade 40 sila or yung lower class nung grade ng rebar. So 280 or 275 pwede rin naman, no? Then diameter ng bar,
kailangan mo rin to, no? So, tingin ka dito sa spreadsheet mo ng group beam forces. Diameter ng bar mo, 28. Okay? So, 28 to. Diameter ng stirrups, in-assume natin yan na 12 kanina. So, I'll make this one 12. And then, number of legs is 2. And then, ano yung length? So, tama ba na itong G1 na to, saan yan? Kung titingnan natin sa ETABS model, ito yung horizontal sa perimeter. Di ba? So, 7 meters siya. Ito. Okay? So, ito siya, 7 meters. And then, I'll use that, no? Para sa ano? Para sa value doon. So, gawin natin mm. Okay? 7,000. So, first step, ano nga bang first step? Mag-solve muna tayo ng effective depth, no? P. So, H minus SC yan. Then, next is, sorry, H minus SC. Then, next is AV, no? Ano yung AV? Area ng shear reinforcement. So, it is number of legs times area ng stirrups. So, pi times ds squared over 4. Okay, so ito yung AV natin. Okay, para siyang ano, AS, no? Number of legs naman yung gamit dito. Okay, yan. Para madali na mag-formula mamaya. So, next kung ika-calculate VC. Naalala niyo yung VC, no? VC is the nominal shear strength of concrete, no? Using simplified formula, ang VC natin is 0.17 lambda. Assume na natin 1 to, no? Hindi tayo magde-design ng lightweight, so gawin mo ng 1 yan. Square root of FC prime BWD. Okay, so yun. So equal sign 0.17 times square root ng FC prime times BW times D. Okay? Kaso Newton yan, di ba? So, divide mo ng 1,000 pa para kilonewton. So, yan yung VC ko. Okay? 148.43. And then, what I need to do next, no, is to determine yung boundary values natin. Teka, burahin natin yan. Okay? Determine yung boundary values natin. Ano yun, sir? Yun yung determination ng phi. Ito, no? So, siguro, tago muna natin yung formulas or yung ink natin. Okay, and then snip natin to dyan. Okay, yan, para may coding ko tayo. Yan, no? Tapos, calculate ko yung 0.5 PBC, PBC, 3 PBC, and 5 PBC. Okay, so 0.5, may fee ako dito sa symbol. Ito, nakikisort. 0.5 PBC. Okay, tapos PBC, 3 and 5. So, copy muna natin to. Then 3, then 5. Okay, so equal sign 0.5 times 0.75 times itong cell na to. Okay, then ito. 0.75 ang fee sa ano, shear. Recall niyo lang. Then, so 0.75 VC. 5.75 then VC. Ito. Okay, so yan na yung mga boundary values natin. Okay? So, i-ano natin. I-2 decimals natin lang para hindi medyo magulo tignan. Okay? Ayan. Tapos, ano yung gagawin? Hahanapin mo yung view mo na to kung saan siya magpo-fall. Dito sa tatlo, no? Or dito sa mga zone natin. Since 231 to, no? Kumbaga, pag sinulat ko yung mga values, yung 0.5 PBC, 55, 111, 333, and 556, yung view ko, 231. Tama ba? Zone B siya. Ito yung zone A, zone B, and zone C. So, yung view natin, 231 ito. So, ayun, no? Ito yung ika-calculate niya dapat na spacing zone B. Okay, so gusto ko sa Excel, siya na yung magsabi sa akin kung anong zone. Okay? Gusto ko siya na yung magsabi sa akin ano yung zone. So, pwede mo yung gawin kasi meron kang command na pwedeng gumawa ng mga condition. Pero bago yon, VS muna solve natin. Kailangan ko rin yung VS. VS, ang formula niya, from the relationship na VU is equals to phi, quantity VC plus VS, you can rearrange this into VS is equals to VU over phi minus VC. Okay? So, gawin natin yan. So, VU divided by 0.75 minus VC yan sa taas. So, yan yung VS, no? Para madali na mag-solve mamaya. Okay? Ano pa?
So yun, no, dito sa cell na to, gawa ako dito na i-merge ko tong tatlo. No? Tapos gusto ko sabihin niya sa akin, zone A, zone B, zone C. No, siya na bahala. And then, sama mo na rin yung no stirrups required tsaka revise section. So, dahil lima yan lahat, no, anong command gagamitin mo? Pag more than two, ifs, no? So, ifs. First condition, no, mag-start tayo dun sa 5 PBC. No? So, if VU is greater than or equal to this value na 5 PBC, ano yung value niya if true? Sabihin niya sa akin, revise section. Yung revise section, ibig sabihin nun, increase beam size din. Okay? So, revise section na lang. Ibig sabihin masyadong maliit yung size ng beam mo. Okay? If this VU, second logical test na tayo, maglalagay na ako ng comma. Then VU greater than or equal to 3 PBC naman, no? Sabihin niya sa akin zone C. Okay? Tapos VU greater than or equal to PBC, sasabihin niya sa akin zone B. Okay? If VU is greater than or equal to 0.5 PBC, sasabihin niya sa akin zone A. Haba, no? And then, yung natitira, no, kama, if VU is less than, okay, 0.5 PBC, ang sasabihin niya sa akin, no stirrups required. Okay, then close parenthesis. So, ito po yung overall code. Pwede ka dito tumingin, no, sa formula bar. No? So, yan yung overall code natin. Okay, so yun. Zone B yung ni-return niya sa akin. Tama? Kasi zone B tayo. Okay, you can verify, no? Syempre, pag gagawa ka ng spreadsheet, no? Sana naintindihan mo rin yung flow, no? Or kung bakit naging ganun. Okay? Malaking bagay yan para mas maunawaan mo yung principle niya. Okay? So yan, zone B tayo. Tapos, gusto ko, i-calculate niya na yung mga spacing, no? So, tawagin nating S1 yung una, yun yung AVFYD over Vs. S2 naman yung S-max na 600, S3 yung S-max na D over 2. Tapos di ba pipili dyan ang smallest. Okay? And then, dun kasi sa ano, sa zone A, may AV min tayo. Di ba? So, pwede mong gawin, include mo rin yon. Eh, yung AV min mo, ito po yung formula. Dalawa. So, sa zone A, apat ang S. Tama? Meron kang S1, S2, tapos S3 yung 600, S4 yung D over 2. Okay? And then, doon naman sa Zone B and Zone C, tatlo lang. S1 to, S2 tong 600 and S3 to. Okay? So, paano yun, no? Siguro ang gawin na lang natin, no? Yung S1 natin dito is yung unang formula, no? Unang formula natin dito. So, S based on AV mean. So, ano pa rin to? Nakadepende to kung Zone A, B, or C ka. Okay? So, three conditions ang meron, A, B, and C. So, equal sign ifs tayo. Ifs, etong text na to, nagsabi siya sa akin ng zone A. No? Ganyan. So, pag sinabi niya sa akin ganyan, ang ibibigay niya dapat sa akin, yung value ng S1 sa AV mean yung una. Okay? Tama ba? So, ano yon, no? Yun yung formula dito sa baba. Pero, sige, escape ko muna, no? Derive muna natin yung formula. Kasi class, itong formula na to, let me create a new slide na lang. Itong formula na to is naka-equate siya sa AV-min. So, we need to rewrite this na naka-express siya as S or spacing. So, tama ba? Ito ay S is equals to ano, AV, FY. Tanggalin na natin yung min, no? 0.062 square root of FC prime BW. And then ito, S is 0.35. Sorry. Ito ay 0.35, no? Nasa baba pa yan. Tayo. Okay, S is equals to AVFY over 0.35 BW. Okay, so ito yung dalawang S ng AV min. So dun sa unang formula, S1, yung una muna, yung 0.062 muna. Okay, so equal sign, ifs ulit. Ifs etong text na to, okay, ay nagbigay sa akin ng text na zone A. Ang S1 natin is ayun, no?
yung nire-write ko dun sa PowerPoint. So, ano nga yun? AVFY. So, click mo yung AV times mo sa FY. FYT po Okay? Then divide, open parenthesis ako, 0.062 times square root ng FC prime and times BW or yung B natin. Okay? Close parenthesis. So yan, no? Dito ko na lang kayo tingin sa taas, no? So yan yung S1, zone A to. If naman yung value, no, kama tayo, if yung value ng cell na to ay equal sa zone B naman, okay, dapat correct spelling and capitalization. Ang value naman niya yung AVFYD over VS. No? Tingin kayo dun sa formula dun sa picture. AVFYD over FS. So, AV times FY times D. Okay? Divided by VS. No? Tapos yung VS dapat Newton. So, divide ka pa ng 1,000. No? Wag times aangat yung 1,000. So, ito yung formula ng AVFYD over VS. Sa zone B yan. If next zone si tayo, so comma. If yung text na to, nagsabi sa akin ng zone C, mapapansin nyo, equal yung formula ng zone A and zone C. Anong zone B and zone C sa una. Okay? So yan. Yan yung command natin. And then, ang bibigay niya sa akin, parehas lang. So, ang gagawin ko, ikakopy ko to since ito yung AVFYD over VS. No? Control C mo to. Then, Control V mo to. Okay? Ayun na. No? Then, close parenthesis. So, ang value nito, zone A, zone B, and zone C. Okay? So, yun. Dahil zone B tayo, 173. Pwede mong ma-verify yan. Di ba? May calcu po kayo. Kung may calcu kayo, check nyo yung AVFYD over VS na 2 pi 12 squared over 4 times 280 times 440 over VS na 160.61 times 1,000. And I'm sure 173 po yung i-return ng calcu nyo. Okay? So, ayan na. Okay? So, ayan. So, ito na yung nagawa natin. No? Ito na yung nagawa natin. S1, S1, S1. Okay? Then S2, yung pangalawang AV mean, tapos 600, tapos 300 naman dito. Okay? So, S2. So, that is, yung pangalawang AV mean, ang formula nun, IPS pala muna, di ba? IPS, this cell is equals to zone A. Ang value is, AV times FYT, no? Divided by quantity 0.35 times BW. Okay? So, this is the first formula. Okay? Second condition tayo, if this cell returns zone B, okay, ang value naman niya, 600. Okay? If this cell says zone C, ang value naman niya, 300. Tama, 300. Okay? Close parenthesis. So, yan. So, 600 kasi zone B ako. Next, S3 naman. So, sa zone A, 600 yung S3. Take note, ulitin ko ito yung S3. Ito yung S3. Then, ito yung S3. Si zone A lang yung may S4 mamaya. Okay, so S3 natin is ganun pa rin, no? If this cell equals zone A, the value should return 600. If this cell is has a text na zone B, ang return value D over 2. So click D, divide 2. Okay? Then if this cell returns zone C, ang return value is D over 4 naman, no? S3 ng zone C. D divided by 4. Close parenthesis. Okay, so 220. Paano nakuha yung 220 natin? 440 divided by 2. So S4, ang tanging may S4 lang class is si zone A. So, pwede mo naman gawin din yun. No? So, ifs, ito, as a text na zone A, ang value niya dapat ay D over 2 naman. Okay? Then, this cell is zone B. Wala ka ng, wala ka ng S4 sa zone B at zone C. So, lagay ko na lang dito. Okay? Comma.
NA or not applicable. Okay, ganun na rin kay zone C. Okay, mali yung nandito na. Dapat E8 yan. D8 yan. And D8 equals zone C. Okay, not applicable. Okay, so yun. So NA ako. So ito na po yung spacing. And you will choose the smallest dito sa tatlo. Di ba? Sa zone B natin. So center natin to. Okay, yan. Yan. Choose the smallest dito. So yung S govern, no? Tawagin natin S govern to. Okay, is equals to paano ka kukuha, no? Yung pinakamaliit dito sa lahat. So sa apat, no? Minimum. Min. Okay? So minimum dito sa apat. Tama, tama. Okay? So yun, hindi niya mare-recognize tong NA, no? So ano siya, yung pipiliin niyo na kagad, yung 173.5. S govern yan. Kaso, what you want for S, no, dapat multiples of a whole number to or multiples of 10. No, yun yung standard natin sa spacing. Ibig sabihin, yung stirrup spacing natin it should either be 10, 20, 30, and 40, and so on. No, ayaw mo nung may butal. Mahirap sukatin yan sa construction, 173.5. So, yung 173.5 should be 170. Round down po tayo pag spacing. Ha? Again, round down sa spacing kasi mas maliit yung spacing, mas marami yung bakal mo. Mas safe yon sa shear pag mas marami yung bakal. So, hindi 180 to pag ni-round up. So, paano yun? E di, singit ka ng command just after equal sign. Dahil magra-round down ka, pag round down, floor naman ang gamit. Kapag round up, ceiling. So, floor, and then open parenthesis. This is the number or yung tinutukoy na number dyan sa guide. Ang significance natin, ra-round off tayo by 10 millimeters. So, 10 lalagay mo dito. So, sasabihin niya dapat sa atin dito, 170. Okay? So, ayun, no? And ito na yung governing spacing natin. Okay? So yun, no? You can check yung mga notes natin, no? Kung tama ba talaga tong formula na ginawa natin, malalaman mo yung spacing. Okay? So ganun. Now, class, no? Ito pong ano na to, tawag nito, itong calculation na to, ang tawag dito force-based requirements, no? Meron din kasi tayong tinatawag pang seismic-based requirements. Ito naman yung based sa seismic detailing. Okay? So, kung maalala nyo, kanina, or doon sa previous video natin sa flexure, meron yung 1/4, 1/2. Di ba? Wala naman talagang ganun sa force-based, no? Sa seismic-based yon or seismic requirements sa mga areas with high seismic activity such as Philippines, no? Particularly sa Zone 4. So, sa shear, meron din ganun. Okay? So, insert tayo ng cell na lang dito. Tapos, tawagin natin to na force-based, no? Merge natin to. Force-based. Okay? Yan. Kulay natin ng green. Okay, so yan. Then box natin tong lahat na to ng tick borders. Okay? Then may another calculation pa tayo. No? So, lipat ako ng view dito sa PowerPoint natin. Ito yung from section 418 earthquake resistant structures ng NSCP. So sabi niya, for transverse reinforcement, this is for special moment frames. No? Hoops shall be provided in the following regions of the beam. Hoops class, ito yung ties natin, no? Rectilinear hoops. Over a length equals to twice the beam depth measured from face of the supporting column towards midspan at both ends of the beam. No? And then over length twice the beam depth, parehas lang dun sa A, on both sides of a section where flexural yielding is likely to occur. Okay, so ibig sabihin, ito yung beam natin. No? I-drawing natin siya sa elevation view. Okay? To. Tapos, kung ang height ng beam mo, h, no? Maglalagay ka daw ng hoops dito sa twice ng beam height, 2h. Tawagin natin yung 2h na yan na seismic region. Okay? Seismic region tawag dyan. Okay? So, ayan. I-shade natin. Okay? Ito. So, anong tawag dyan? Seismic region. Anong gagawin dyan? No? Ito, sa next statement. The first hoop shall be located not more than 50 mm. No? Pag sinabing not more than, hindi lalagpas ng 50. Yun daw yung first hoop mo. So, yung unang stirrups mo, susukatin mo from the edge ng column ng 50 mm.
Okay, at ito ay dapat 50. Yun yung tinutukoy niya dyan, no? And then, spacing of the hoop shall not exceed the following. D over 4, no? 6 dB, 6 times the diameter ng smallest primary flexural reinforcement, and 150 mm. So, ibig sabihin, pipiliin mo yung pinakamaliit dito sa apat. Minimum between D over 4, 6 times diameter ng bar, and 150. Yan daw yung ilalagay mo sa 2H. Kung ano yung pinakamaliit dyan. Iko-compare mo yan ngayon doon sa na-solve natin. No? Naalala nyo yung ano? Yung eto? No? Yung may zone A, B, and C tayo. Force-based requirements yan. Ikukumpara ko tong requirement ng seismic. Okay? So kaya gagawa tayo dito ng isa pang cell, no? Or ng isa pang part, no? Then tawagin natin tong seismic requirements. Okay? And then unahin muna natin yung region niya, no? Or ano ba magandang unahin? Hmm. At sige, ano na lang, no? S na kagad, no? Tawagin nating spacing ng 2H. Ano yung spacing ng 2H? Yung spacing na eto, no? Tawagin natin spacing 2H, itong minimum dito sa tatlo. S2H. So, pili ka nung pinakamalit sa tatlo. So, ayan na mismo yung code, no? Minimum. So, equal sign, minimum, D over 4. Ito yung D. Divide mo sa 4. Okay? Comma, 6 times diameter ng bar, comma, 150. Ano yung pinakamalit sa tatlo? No? So, sa Excel na mag-iisip, 110. Okay? And then, in case may butal, no? Sumakto kasi itong 110 na, 10 mm multiples. In case may butal, maglagay din tayo ng floor. No? So, after equal sign, floor, parenthesis, and then na yung number, and then by 10 mm, round out. Okay? So, hindi naman magbabago yung 110. So, ano ibig sabihin yan, sir? Instead na 170 yung ibibigay mo sa beam, na spacing 110. Mas conservative yung 110 dahil mas maliit siya. No? Pipiliin mo yung mas maliit between force-based and seismic requirements. No? Mas conservative, mas maliit na spacing. So, nag-govern yung seismic requirements. Okay? So, therefore, uh, hindi 170 ang ipo-provide, kundi 110 na spacing. And saan mo ilalagay yan ngayon, no? Ilalagay mo yan doon sa 2H na region, sa seismic region. So, looking at this PowerPoint, no, i-zoom natin, no? Sukat ka ng 110, no? So, 110 from the first hoop, okay? Yan yung susunod na distance, 110. Then susunod, 110 spacing ulit, no? 110, 110, 110, 110, hanggat sa maubos na yung 2H. Okay? And then ang tanong, ilan yung ilalagay ko doon na 110? Kasi sa stirrup schedule po, nilalagay natin yung number of pieces. Number ng sets ng stirrups. Mabibilang natin yon, no? Pag magbibilang ka ng number of stirrups, imagine, kailangan may length ka, no? May length ka na to. Tapos yung spaces mo, okay, alam mo. Kunyari, ito yon, S. 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 Okay? Ayan. So, paano mo mabibilang yung stirrups dyan? Saan yung stirrups? Ito. So, tama ba? I-divide mo lang L over S. No? Lagyan mo ng values. For example, 100 to para even number. Tapos yung S ko, tigda 25. Okay? So, tigda 25. So, teka, burahin na lang natin yung S mismo. Gawin ko na lang 25. Okay, ito, mas madali siyang isipin. Parang ano. Okay? Ayan. So, ilan yung dilaw? Siyempre, bibilangin mo, no? 5. Pero 'di ba ang formula nun, L over yung 25, no, na tawagin nating S, L over S plus 1. Tama? Kasi 100 over 25, 4 plus 1. At yun yung number ng stirrups. Ito yun yung stirrups, yung yellow. Okay? Tapos, in case may butal yan, no, possible na may butal, so round up mo na lang. No? Round up mo. So, ganun yung gagawin ko. So, balik tayo dito sa Excel. So, yung length ng seismic requirement, okay? Length ng seismic requirement is 2H. So, equal sign, 2 times height ng beam. Yun po yung 2H. So, 1,000. So, sa 1,000, ilang 110? Apply mo naman yung sinabi ko kanina. Diba? 1,000 to.
Okay? Ilang 110? No? Kailangan ko mabilang. Kaso, isasama mo pa yung 50. Take note, yung 1,000 na yan, mauuna muna ilagay yung 50. So, babawasan mo pa muna ng 50 yung 1,000. Tapos, tsaka ka maglalagay ng mga 110. Okay? So, yun. Ilang 110 kaya ito? Okay? So, pwede natin mabilang. No? Lagay na lang natin dito, number of sets. Okay? So, this one is equals to the length. Okay? Babawasan ko yung length ng 50. Tapos yung length minus 50, dyan ako magdi-divide ng spacing equals divided by dun sa S over 2H. Okay? S over 2H. And then plus 1. Okay? So 9.6 pala lahat or 10 pieces. So gusto mo i-round off na to sa whole number. So make this one floor. Round up pala, sorry. So ceiling. And then quantity 1. No? Para mag-round up siya into 10 sets. So 10 pala na stirrups, no? Yung ilalagay ko sa length na 1,000. Kailangan mo yun para sa beam schedule. Okay? So yun. Ganun po, no? Now, yan yung sa seismic requirements na part. Then, lagyan na yan natin ng units, no? On center yung unit nito. Okay? So yun. Um, Now, teka. Hindi natin pala na-consider, no? What if mag-govern tong force base? Halimbawa, lumabas sa formula 100, no? Naka-base yung formula ko dito kay seismic lang sa S2H. So, maglagay na lang tayo bago natin gawin tong number of sets, no? Delete ko muna to, no? Delete muna natin yung number of sets. Maggumawa tayo dito ng S final, no? S final. This is for the first region natin. No? So, lagay ako number 1 kasi marami tayong region. So, yung S final, yun yung smaller between S2H and S govern sa force base. So, kung smaller yung gusto mo, minimum. So, it is the minimum between S govern and S2H. Okay, so yun, 110 yung nag-govern. Tapos, ilalagay ko yung length ng S final, no? For the first region kasi, no, tawagin nating first region to. Ang length niya, parehas lang din na 2H, no? So, equal sign ko na lang yan dito. Okay, which is 2 times 500 lang din. And then, number of pieces or number of sets is equals to what? Length divided by, sorry, minus 50 pa pala, no? So, length minus 50. Then, di-divide mo ng spacing ng final plus 1. Okay, 9.6. And then, to make this a whole number, ceiling, quantity, 1. Okay, so 10 sets. No? So, eto na, yung kailangan natin. So, siguro, ibahin natin yung color nito. Then, merge natin to. So, ayan, no? So, tawag dyan is yung first area natin, no? Magka-classify tayo ng area. Okay, so itong first area natin, take note, yan po yung 2H or yung seismic requirements natin. Okay? Doon pa lang yan sa 2H, no? So you might ask, sir, after 2H, ano na yung spacing ng stirrups? 'Di ba? So when you think of it, no, ito yung 2H natin, no? Let's color natin ng same region dito. Ito yung 2H. Kunyari, ito na yung 2H. Ano na yung po-provide mo after that? So itong yun yung second area natin. Okay, so tawagin kong region 2 na lang yon. And then actually ang mas ang mas accurate na ginagawa, no? Determine mo yung shear, okay? Determine mo yung shear doon sa after 2H na region, 'di ba? Ganitong shear diagram. Okay? And then dito sa length na to, assuming ito na yung end ng 2H, okay? 2H. May shear force ka dito, VU, no? At 2H. And then yan class sana yung ilalagay mo dito. Okay? Kaso medyo tedious yung ganong process, no? Titingin ka pa sa ano mo sa ETABS ng 2H distance. Ang ginagawa na lang yung hindi nag-govern, no? Yung hindi nag-govern doon sa force based and seismic requirements. No? At least ganun yung practice ko, no? Sa syempre yung pag may other engineers dito na nanonood or baka iba yung nakagawian ng methodology, possible din naman yung ganun. No? Pero ang ginagawa ko yung hindi na lang nag-govern. No, iseset ko siya sa distance na L over 3.
So ano yung L over 3, no? Supposedly, hinahati natin yung girder natin into 3 regions. Okay? So, dito na lang tayo maglagay. Okay? Paan natin. So, pag dinivide mo sa tatlo, of course, L over 3 yun. Then, L over 3 to. Then, L over 3 rin to. Okay? And then, when you project, no, yung 2H kasi less than, ano yun, L over 3. So, siguro, ito yung 2H. Okay? Itong region na to yung 2H. Set tayo ng maliit na distance na 2H. Okay? So, outside 2H, no? Itong 2H, una, area 1 tawag natin dyan. Outside 2H, ito yung tatawagin kong area 2. Okay? Itong purple na to. So, dito, number 2 to. And then, kulayan natin to ng purple din para may color coding tayo. Yan, no? So, doon sa purple na part, no, ang S na gagamitin ko doon is yung hindi nag-govern between seismic and force space. Okay, so kaya ang gagawin ko, kung dito, minimum between S govern and S2H, dito naman maximum. Okay, maximum between S govern and S2H. And that is 170. Yung length naman nito, ano? Ano yung length ng purple dito? Kung yung length ng orange 2H, tama ba na ito ay L over 3 minus 2H. So get that value. L over 3, kaya ka may length dito, divided by 3, minus 2 times H. Okay, 2 times H is this 500. Supposedly pala yung length mo dito, clear spacing. No? I know na clear spacing yan, but kinuha ko na lang muna yung center to center spacing since hindi pa final yung size ng column. And mas conservative na rin yan. Okay, so yan yung length. And then consider mo yung number of sets. No? So just double check the formula. It should be length minus 50. Wala na yung minus 50. Kasi para lang yun dun sa support. So tanggalin ko na yung minus 50. Okay, divide mo ng spacing plus 1. So yun, 9 yung lumabas. So, dun sa orange, 10. Dun sa purple, 9. Okay? And then yung third region natin, class, no, malapit na to sa midspan. So, very small na lang yung ano mo dito, yung shear force natin. And kapag very small yung shear force, usually no stirrups required yung lumalabas dyan sa calculation. So, ito yung nandito sa middle. Ito, itong yellow na to. Okay, region 3 yung tawag natin dito. So, gawa pa ako ng length dito, no? Na region 3 to. Tapos, ang length natin dito, L over 3, 7,000 divided by 3. Okay? And then yung S, alamin natin yung S. Okay? Since very small yung shear force dyan, no, approximately 0, usually, ang lalabas dyan sa calculation, kung isosolve mo siya ng force base, no, is this one, no? No stirrups required. Okay? Of course, hindi tayo pwedeng magbigay ng ganong statement sa ano, no, sa team schedule natin. Usually, nilalagyan pa rin yan ng stirrups, minimum na nga lang. And ipa-follow natin yung minimum ng seismic requirements, no? So, ito yon. Nandito sa right side banda. Where hoops are not required, stirrups with seismic hoops at both ends shall be spaced at a distance not more than d over 2 throughout the beam. Okay? So, yun na lang din yung gagawin nating spacing dun sa region 2. S is equals to D over 2. No, basically, S max yan eh. Diba? Yung D over 2 na yan. So, yun yung lalagay ko dito. So, third region, let's color this one yellow. Light yellow. Ayan. This is equal sign, effective depth over 2. Okay, the length of this is, naset ko na ba to? L over 3. No? L over 3 siya. And then, number of sets, no? Divide mo lang tong dalawa plus 1. No? So, 12 sets. Okay? Finally, class, madedetermine ko na yung beam schedule ko. Okay? Or yung stirrup schedule natin. So, paano yung stirrup schedule? Sa stirrup schedule class, no, kung nakakita na kayo ng plan, no, so let's take a look at this sample project ko. No? Meron akong typical detail dito ng isang girder. No? So, ayun, no, makikita nyo na yung unang girder, yung unang, you call this, unang stirrups is placed at what? 50 mm, no? From the column. Ito yung 50. To, 50 to. Kaya pag sinulat mo yan sa beam schedule, ang sinusulat mo dyan, 1 at 50. No? Walang kung nakita nyo na yan. 1 at 50. Paano yan basahin, sir? Isang 50 mm. No? Isang 50 mm, tas lagay stirrups.
No? Kabilaan po yan, left and right. So, pag tinignan mo dun sa right side, no, may 50 ka rin dito na clear. Okay? And then yung susunod, yung region 2 natin. No? Kaya natin binilang. Okay? So, altab ako. Region 2 ko, 9 pieces na 170 mm. So, supposedly, this should be 9 at 170 mm. Ano ibig sabihin nun, sir? No? Ah, sorry, bakit 9? Di pala. Doon muna pala tayo sa seismic region muna, no? Sa 10 at 110. Okay? Sorry. Urahin natin to. Okay, 1 at 50 and then yung susunod, region 1 muna bago yung region 2. So yun yung ito, 10 at 110. Okay? So 10 at 110 yung second. So, paano yan nila gagawin sa site? Pagkalatag nila ng 50 mm na unang stirrups dito, magsusukat sila ng 110, 10 times. Na 110, 110, 110. 10 dito sa left, 10 sa right. Then, dun sila maglalagay ng stirrups. Okay? And then, next one, region 2, 9 sets at 170. So, pag isusulat mo siya sa beam schedule, ay, ayaw. Na-close ko ata. No, sorry. Na-close ko yung PDF. Siya na yun. Ito. Ayun, no? Sorry, sorry. So, 50 mm, no? So, ano na yun? Pag sinulat natin yung stirrup schedule, 1 at 50, 10 at 110, tapos 9 at 170. Okay? Ito yun. 9 at 170, yung region 2. Tapos, yung region 3, actually, yung region 3, dahil nasa papuntang midspan na yan, hindi na yan binibilang. Ang sinusulat dyan, rest. At yung spacing mo, 220. So, susulat mo dito, rest at 220 to CL. To center line, ibig sabihin yan. And ito kasi yung statement na pinoprovide natin. Pag sinulat mo yan, alam na yan ng foreman, no, or ng mga workers kung paano basahin at paano i-implement sa site. Per spacing tayo nagde-define. Okay? So, ganyan natin siya susulat. No? So, paano? Lagay natin dito. Okay? So, ito na ulit. Okay? So, pag sinulat natin yung beam schedule for spacing, no? Proceed na tayo dito. Number of legs ko is 2. No? DS ko is 12. And then, how should I write yung stirrups dito? 1 at 50. Okay? 10 at 110. 9 at 170. Then, 220 to center line. Or sorry, rest at 220. When you say rest, yung natira, di ba? At rest. To center line. Okay? Ganyan yung mababasa nyo sa mga beam schedule. Okay? So, yun. Yung mga nag-OJT, alam yan. No? Pinapabilang sa inyo yan or pinapa-double check sa inyo yan ng supervisor ninyo kung tama yung spacing. Okay, so ayun, no? Ganun po yung determination ng stirrups natin. Also, pwede mong laruin yung number of legs dito, no? Baka hindi tayo limited lang sa 2 pieces. Okay? Sa number of legs. Pwede rin yung 3 and so on. Especially may seismic requirement din doon. Okay? And then, you can continue this, no? Continue this one. Ang kulang na lang natin yung capacity and yung DCR sa shear. Ano ba yung capacity? VVN. Solve ka ng VVN. Ano ang formula ng VVN? Eh, di ba yun yung VC plus BS? VVN yan. Okay? So may VC ka, ito, wala kang VS. Siyempre, hindi mo gagamitin yung VS na to ah. Magwa-1 yung DCR mo dyan. Yung VS mo gagamitin mo yung actual spacing. And spacing sa region 1 na lang yung gamitin natin.
Okay, so lagay tayo dito ng capacity check. Capacity check. And then VC. So equal sign, link mo na lang yan dito. VC. VS, hindi mo ililink dyan sa VS na yan ha. Formula mo ABFYD over S. So AV mo, number of legs times pi times TS squared over 4 times FYT. Okay, AVFY na yan times effective depth. Okay, divided by spacing. Ano spacing gagamitin namin, sir? Dito sa region 1, click mo to. Okay, Newton lalabas yan. So, divide mo pa ulit ng 1,000. So, yun, 253. So, ang VN mo, VC plus VS. Add mo lang tong dalawang cell. Okay, and then yung phi, VN mo, no? Mag-copy tayo ng phi VN dito. Ito, no? Phi VN mo is 0.75 times VN. So, 301. Okay? Ito yung tinatawag na ultimate shear capacity. And finally, masosolve mo si DCR. DCR, ang formula, VU divided by VVN. So, equal sign, VU, divide VVN, no? Then it should be less than 1. So, ito yung gusto nating makuha, no? Yung demand capacity ratio per beam. So, I'll write this up dito sa beam schedule natin. No? So, dito, 301 point ano yan? 32. Okay? And then, DCR for shear is 0.7692. Okay, so yun, no? Kumpleto na yung isang row. You'll just have to repeat this one, no? Until matapos mo siya. Okay? So yun. Hindi nawawala yung ano natin. Ink. Okay? So ayun, no? And that is the conclusion ng video na to for the spacing check and the determination of stirrup spacing.